Yun, ayun, frozen shoulder yata ito. Hindi ko siya may ganun. Kailan po nangyari? Mga ilang buwan na, mga ilang araw. Mga bago magtagulan, April. Bago magtagulan. Pagising ko, masakit na. Diabetic ka, sir. Hindi. Eh kasi mas madalas binibisita ng mga frozen pagka medyo dinadiabetic tayo. Hindi naman. O kaya naman palang ingat eh. Pag inangat ko, may tumutunog dito sa ribs ko. Pak. Kasi tulad kanina, inangat ko. Tapos pag... Eto, hanggang dyan lang siya. Galing na ako sa Sir, meron kasing mga bagay na kailangan ipaliwanag muna sa pasyente. Kaya ngayon nagka-trauma ka. Kasi yung ganitong frozen shoulder, yung mga frozen shoulder, kahit saan po kayo pumunta, kahit sa akin o sa pinuntahan nyo, o sa iba pang tignan nyo yung mga procedure namin. Ngayon kasi naglabasa na, pero siyempre iba pa rin yung nauna. Ngayon, marami nang gumaya, marami na rin nagsulputan. Yung procedure na paangat, talagang tama yun. Kaso, hindi muna napalambot or hindi muna in-stress ng konti, hindi muna minasage. Kasi, ang shoulder natin, hindi mo yan madidislocate pataas. Hindi mo, palagi yung pababa. Kaya ang ginagawa dyan, paangat talaga. Kasi dati ang perspective natin, nung wala pang ganito, kahit ako, pre, nangangawali mo sakit ng balikat, takay mo nga. Hinahatak ngayon. Siyempre, wala pa akong knowledge about sa noon. Ngayon, hindi naman pala kailangan hatakin. Kasi, may lock yan eh. Tatama ka ron eh. Pag hinatak mo pa ba, lalong ma-dislocate, lalong mabababa. Ngayon, sa mga frozen shoulder naman, yung usapin ganyan, adhesion or inflammation, nasusugat yung mga ganito natin, pumapakat. Kaya kailangan palambutin muna. Kaya ako, binabaliktad ko yung combo kasi nga talagang masakit yung frozen shoulder. Marami na kayo napanood yan dito. Talagang the same procedure yan. Kaso kailangan, siyempre, bago mo i-apply sa ipaliwanag mo, oh, sir, magbaho ka ng 10 kilong lakas ng loob kasi may yan. Siguro yung atake sa'yo doon, basta-basta. Kaya, hindi ka hindi ka nakapag-ready. Minsan yung sa pintuan, nung ginano ko pintuan, Sobrang sakit. Sakit. Naiiwan yung sakit. Kasi nung yung sinasabi mo yung gano'n, yung medyo guminhawa naman. Tapos yung gano'n. Yan talaga yan, para mag-round yung head humerus sa ating rotator cuff. Pero magkaganon pa man, siyempre, iba-iba kami ng method eh. Okay, sige, basta. Tsaka iba-iba tayo ng pain toleration. Yung iba, kahit na ganda, wala lang eh. Yung iba magturukan lang ng nahihimatay pa eh. Diba? Iba-iba tayo ng pain toleration. Ako mataas pain tolerance ko, pero nung ginanyan ako, nagpa-phobia ako. Oo, ako magaganon sa'yo. Sige, relax lang. Kaya. Oo. Kaya. Tiisin mo na. Pero masakit pa rin. Tiisin mo na. Alam mo kasi, sir, may inflammation yan dyan. Sige. Tagal na rin eh. Kaya nga yung mga frozen shoulder talaga, kailangan mo talagang makaranas ng may pain talaga yung adjustment to. Kasi kahit hindi mo i-adjust to, natabig mo lang, naku, ganun din. Hindi ka na nag-heal, nasaktan ka lang. Kumbaga, yung bigla mo abot, natabig ka na hindi mo inaasahan, Ganun siya. lintik ang sakit. Pag upo ko nga dyan sakit eh. O, di ba? Gumanon. Isipin mo, wala pang yun ha, Wala yan. wala pang treatment. Ito kasi may kapalit. Yung nasaktan ka, pero pagtagal, wala na. Hindi ka doon araw-araw ka nagsasuffer, matutulog ka, magsasuffer ka. Ayun, hindi ako makatulog ng Yun, o. Anong gusto natin? Ganun tayo araw-araw. Hindi tayo natitreat, nasasaktan lang tayo. Pag-gising ko, imbis na Good mood eh. para akong pagod. Oo, kasi yung bigat ng balikat natin, tapos galing tayo sa aray-aray, wala, nasira na yung araw mo agad. Kasi imbis na makapag-enjoy ka pa sa bawat gagawin mo, takot ka lang matamaan. Takot kang matamaan kasi baka Nababawal to. Tsaka lumit na ako ito eh, kaysa sa kanan. Yun pa, pag yung Tama ko ba sa unan? natutulog siya, Sa unan? dadaganan din yan, nakaganon siya lagi eh.
Yun nga, eh syempre, naiipit lalo yung blood circulation. Mamamanhid ka. Pag namanhid ka, eh syempre, hindi healthy yung mga nerves. Dapa ka, sir. Dito kasi siya mas pwesto. Sakit talaga yung may ganito. Pero yan, marami naman na kami nagaganto na, kita mo, sarili mo lang kilos, nasasaktan ka. Ayun na nga. Eh, syempre, araw-araw ko magiging ganyan. Eh, kailangan, tiisan lang. Pero malaking naman ang benepisyo nito pagkatapos. Sige, relax mo lang. Oh, tapos pag nasa bahay pa, papahilot niya yan. Kasi nga nasasaktan siya. Talaga. Tanggalin na natin yung sumpa na yan. Kaya nga sabi sa kanya, try namin dito. Meron yung pat report na ang pinakamatindi yung adhesive capsulitis. Yung nakapakat na, Roy, massage mo si sir. Nakapakat na, kaya pag ihaya ka, sir. Wala kang ano dyan, wala kang takasan. Talagang aray ka ng aray. Di isa kang aray na lang. Oo. Tsaka to, seconds lang ang aray. 20 seconds. Ganyan lang. Mabilis lang yung 20 seconds. Tapos, Sana mag-relieve na siya. oo, ganun talaga. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Diyan ka lang. Tsaka mamaya magagano mo na yan. Di ba kanina pag ginano mo masakit? Pwede mo na lakasan yan mamaya. Yun ang ano yan. Yun ang advantage natin dito pagka na-treat ka. Hindi yung Oo. Ganun. para kang gusto mong ano, mamaya pwede ko nang suntukin yan. Okay. May pain siya sa loob, pero bearable na, hindi na yung kagaya na soft touch ka lang eh. Sakit. Nalala Sige, na opo. sa paghihiwa niya. Talaga. Nasa, yung na-record ko, meron tayong video dyan na 13,000. Halos kalahati nun. Puro ganun. Oo, kaya alam ko na yung atake sa ganito. Lower back. Ayun, very common naman na malapit dito. Frozen shoulder, tapilok, lower back. Yan ang pinaka-very ko. Very common. Talagang palagi kong nasasago pa araw-araw. Meron siyang do's and don'ts pa ngayon. Wala naman. Relax lang. Okay, thank you. Yun lang, sige. Seconds lang yan. Magbilang ka lang ng 20. Tapos, Tingnan natin dito. oh, ayun lang, ganun lang yan. Ang dose in, not dose lang, ligo lang, huwag lang muna maligo. Pero maaga pa naman, kung gabi kayo naliligo, pwede naman. Tapos maligam-gam, boss. Oo. Yun lang. Pero yung mga bagay-bagay na ano, Eh, yung question niya muna sa paghiga. sir, wag ganun. Pangit yun eh. Yung ganito, eh, ako kahit wala akong frozen shoulder, pag nakaganito, namamanhid. Namamanhid. Mag-unan ka na lang ng ano, baguhin mo yung style mo. Huwag mo iuunan to. Kasi, mamamanhid ka talaga kahit wala kang frozen shoulder. Subukan nyo iunan to ng ano. Ganun lagi. Tapos, syempre, eh, si sir, may kabigatan din. Lalo Talagang, yung mga nerves, hindi nakakadali. ganito lang ang style niya. Pwede mo na lakasan yan. Tapos, yun nga, after ang treatment, pwede mo nang baldugin yan. Mga pakaramdam. Pet. Wala. Wala. Oo. Ayan, kaya masakit pa. Konti na lang. Konti na lang ako ngayon. Lakasan mo yun. Dito. Lakasan mo yun yung ano. Lakasan mo Ay, yung yun. muscle niya doon dito masakit. Normal lang po yun dahil nag-stiff yung mga muscle. Bumababa, no? In a few days, Lagi ko lang ganun, sir. ganito. Lakasan mo. Ikot. Yan. Rotate. Ganyan lang. Tapos, pabaliktad naman. Kahit simple lang. O, Oo. kita mo, yun ang advantage. Kumbaga, hindi na yung kunting ganun mo, aray! Aray! Oh. Kita mo, di wala yung trauma nyo, kasi nasa taong nag-aano yan, nasa taong nagdi-deliver, nasa taong nag-a-adjust. Kasi pagka wala kang
out of the blue, pinitik kita ng ganun kalakas. Hindi ka, kumbaga, hindi ka pa na-briefing eh, na ganun pala ka, magkanda-kanda, ano yan. Pero pag naaalala yan, yun ang kailangan makuha nila. Alalay muna sa pasyente. Kasi iba-iba tayong pain toleration. May iba, na-inject lang. Hinimatay na. O yan, sabi ko sa isa, medyo ano na, may pain siya pero very little na sa loob. Kayang-kaya mo na. Okay sir, tapos, Okay pa. ganito. Ang stretching natin ganito. 1, halos pantay na, 2, 3. Ganon lang, mabagal lang. Tapos, round, day by day. Tapos, after mo siyempre, mag-exercise. Kahit pa paano, haplusin mo ng pagmamahal mo. Hindi mo na didiinan. Ganon-ganonin mo lang. Medyo, ganyan lang, oh. Hindi mo na kailangan yung kakapakapain ng ano. Hindi na, ganun lang. Kusa nang mawawala yan. Okay, sir? Okay ba? Thank you. Thank you.